Romans chapter 15 verse 4. For everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in the scriptures and the encouragement they provide, we might have hope. Magandang araw. Ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang clarity of scripture. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay the Bible is God's revelation. Ang Biblia po ay hindi lamang isang aklat ng mga kwento o aral, kundi ito po ay isang direktang pagpapahayag ng ating Panginoon Diyos sa kanyang kalooban para sa ating mga tao o sa sangkatauhan. Ayon po sa talata na nabanggit, ang lahat po ng mga bagay na isinulat sa mga nakaraang panahon ay may layunin na magturo at magbigay gabay sa atin sa pamamagitan po ng mga salaysay at aral na matatagpuan natin sa Biblia o sa kasulatan na iniwan sa atin ng ating Panginoon Diyos. Natututo tayo ng mga mahalagang prinsipyo ng pananampalataya. Kagaya nga po ng sinabi ni Pastor Russell Ocampo na imposibleng nating malaman na ng buo yung Biblia kasi kahit i-spend natin yung whole lifetime natin sa pag-aaral at pagbabasa ng Biblia ay hindi natin completely marireveal yung mga sikreto o yung mga meaning, yung pinaka-deeper meaning na nakapaloob sa Biblia. Kaya po sa pamamagitan ng mga salaysay at aral na matatagpuan natin sa Biblia, natututo tayo ng mga mahalagang prinsipyo at mahalagang bagay na makakapagpa-improve o makakapagpalalim pa sa ating mga pananampalataya, pagtitiis at pag-asa habang binabasa at ninilayan at pinagbubulay-bulayan po natin yung mga turo ng Biblia. Natututo tayong magtiis sa gitna ng mga pagsubok at patuloy na magtiwala sa pangako ng ating Panginoon Diyos. Ang mga mensahe po ng Biblia ay nagbibigay ng lakas at pag-asa sa ating mga tao o sa sangkatauhan. Kaya tinutulungan po tayo nitong manatiling matatag sa ating mga pananampalataya. Ang Biblia po ang nagbibigay sa atin ng hope o ng assurance na tayo ay masasalba sa matutupad yung pangakong kaligtasan ng ating Panginoon Diyos sa atin. Kaya anuman po yung mga pinagdadaanan natin, ang kasulatan po bilang pagpapahayag ng ating Panginoon Diyos ay may mahalagang bahagi ng spiritual na buhay at nagsisilbing gabay sa bawat takbang natin sa ating relasyon sa ating Panginoon Diyos. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay the Bible tells one big story of redemption. Ang bawat bahagi po ng Biblia ay may nagsasalaysay ng kwento ng kaligtasan o ng salvation, redemption, etc. yung other terminologies for kaligtasan. Mula po sa pagkalikha ng ating Panginoon Diyos, ang pagbagsak ng tao sa kasalanan, yung paglikha ng ating Panginoon Diyos sa mundo at pagbagsak natin mga tao sa kasalanan at patuloy na pagdanasa ng ating Panginoon Diyos na iligtas yung kanyang nilikha sa pamamagitan po ng buhay, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Tinuwad po ng ating Panginoon Diyos yung kanyang pangako ng kaligtasan para sa lahat ng mananampalataya na pinanghawakan yung kanyang pangakong kaligtasan. Ang buong Biblia po ay isang kwento ng pag-asa at kaligtasan o redemption na pinapakita sa pamamagitan ng mga halimbawa, batas at mga turo ng ating Panginoon Diyos. At ito po ay nagdadala ng mensahe ng pagpapatawad at pagkakaroon ng bagong buhay sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Kristo. Ang mga kwento po ng mga tao sa Biblia ay hindi lang yung mga nakaraan o aral, kundi bahagi na rin ng mas malaking kwento ng pag-redeem o pagbabalik loob ng ating Panginoon Diyos sa sangkatauhan. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay the Bible is sufficient for all spiritual needs. Hindi na natin kailangan maghanap pa ng iba pang mga kasangkapan o mga karagdagang turo para sa ating spiritual na buhay. Dahil ang Biblia po mismo, ang Biblia po lamang ang yung nilalaman po nito ay lahat ng mga kaalaman at gabay na kailangan natin upang magtagumpay sa ating mga pananampalataya. Hindi lang sa ating mga pananampalataya, pati sa ating mga buhay. Pag sinabi po natin buhay is overall, physically, mentally, social, emotionally,
etc. etc. Kapag maganda kasi yung relasyon mo sa ating Panginoon Diyos at alam mo yung katuruan o yung mga scripture, yung mga aral na gusto niyang iparating sa iyo, ay gaganda yung relasyon mo sa lahat ng aspect, o gaganda yung magiging healthy yung life mo, o yung lahat ng aspect sa life mo. Kaya para sa po kanina yung physically, mentally, socially, etc. etc. Kaya ang Biblia po ay sapat na upang magturo sa atin kung paano tayo mamuhay ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos, kung paano natin harapin yung mga hamon sa buhay, at paano natin ipatuloy yung pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos sa kabila po ng mga pagsubok na dumarating sa atin sa pang-araw-araw. At sa lahat po ng spiritual na pangangailangan, tulad ng gabay sa moralidad, pag-unawa sa ating Panginoon Diyos, at pagpapalakas sa ating mga pananampalataya, ay matatagpuan natin sa mga turo na mensahe ng kasulatan o ng Biblia. Kaya yung Biblia po ay isang sapat na kasangkapan na para sa ating mga tao upang magtulungan para sa kaunlad nating spiritual na buhay at paglalakbay. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.